Okay, good morning. Ngayon ay November 28, so Webes ngayon. At magkakaroon tayo ng harvest ng lettuce next week. So, nandun yung ibang lettuce. Pero ito yung mga maliliit eh. Ang malalaki talaga itong tatlo. Yan, tapos ito konti. Ang problema kasi dito sa row na to, hindi masyadong naaarawan. Yun naman. Yung nasa taas natin, no, 3 hydro yan, dalawang yan. And ito naman yung pipino natin. So kung mapapansin nyo, ito medyo lanta kasi kulang na to sa tubig. Hindi ko sure kung kulang na sa tubig or mamamatay na. Pero siguro hindi pa naman. Tinanim natin yan noong October 11. So ngayon ay November 28. So 1.5 months. At naka-harvest na tayo dyan ng mga 9 na pipino. So 5 dito sa kanan, 4 dito sa kaliwa. So mag-harvest ulit tayo siguro bukas. Yan bukas. Siguro bukas mag-harvest ako. Yan, paunti-unti. Yan. So ito yan, no, matakaw siya sa tubig. Sana itong sign na to is sa tubig lang. Kasi nung dati, ang na-experience ko, parang dyan siya unti-unting namatay. Ang problema pa ito kasi nasa soil. Nasa soil lang din yung dati natin, 'di ba? Pero palagay ko tubig lang kasi kung mapansin nyo, ayun, no, medyo tuyo-tuyo na yung kokopit doon. Ang bilis nilang kumain. Siguro sana yun lang din talaga ang problema ko. So didiligan ko sila pagkatapos nating mag-video dito. So yung inaasahan naman natin lettuce, mukhang magiging maganda naman yung harvest natin. At makakabawi tayo sa previous nating, hindi naman tayo lugi yata, or sabi mo break even tayo. So nakapagtanim pa rin naman tayo. So ito yung binabala kong taniman na siguro mga second week ng December. Bala ko na itong simulan. Ang iniisip kong setup, tanggalin muna natin to. Wait lang. Nilagyan ko kasi ng ipet para yung drip. Ayan, no. Actually, hindi siya weak setup ang bala kong i-gawin dito. Para medyo passive ba. Hindi ko na kailangan bantayan ng sobrang tagal. Tapos hindi ko na talaga dapat bantayan ng paglalagay ng nutrient solution for drip. Parang may naka-stagnant dyan sa ilalim. Siguro from time to time magpapadrip tayo. Kasi nakahang naman yung tawag dito. Yung ugat niya eh. Tapos lalagyan na lang natin to ng nutrient solution. Ayan, dyan tayo maglalagay ng nutrient. So, dahil naka-weak setup naman tayo, so abot niya yung ilalim. Siguro kahit hanggang dito lang yung tubig. Yan, dito lang. Basta lang may tubig siya dito. Tapos habang lumalakas sila, pag lumaki na silang ganito, sobrang haba na nung ugat niyan. Abot yan na yung ilalim. So, titingnan natin kung anong magiging reaction niya sa dami ng tubig na nilalagay natin. Lalo na't 6 yung setup dito. Dito kasi, pag ganito na sila kalaki, umaabot ng 2 to 3 liters ng tubig sa palagi ko ang kailangan nila the whole day. Yan. Kaya yan, nalalanta. Sana hindi nga agad mamatay. Kasi yan, ang dami pa nating pwedeng makuhang bunga. So, hina-harvestan ko siya ng hina-harvestan para isipin niya magbunga lang siya ng magbunga. So, yun, iaangat natin konti, ipapalupot natin. Tapos, andito naman yung sa kabila yung isa. Tapos ito yung Jackson 27 natin. Sa Jackson 27 natin, kasabayan siya nung October 11. Pero hanggang ngayon, wala pa ako na-harvest sa kanya. Pero yan, makita niyo, may mga bunga na siya. Ang bunga ng Jackson 27 natin is hindi galing sa main stem. Tulad ng nabanggit ko, pag nagkakaroon ng sanga sa main stem, pinuputol ko nung bata pa sila. Kasi ganun din na naging practice ko dito sa Sengel or Japanese cucumber natin. Pero parang hindi yata dapat dito sa Jackson 27. Hayaan mo siyang magsanga ng magsanga, tapos dun siya tutubo. Yun yung napapansin ko. Ayan, umangat-angat na siya. Kaya ang iniisip ko, yan, kung paano ko sila aalagaan. Palagay ko tayo, week setup. Yung nakita nyong may tela. Ayan. Dito, ito yung mga tanim natin nung kailan ba to? October. Ito, dito pala. October 25. So, ang harvest schedule talaga natin dyan sa next week, December 6.
Ba? Ayun. Kasi yung Friday, lagi ako nagta-target eh. Pero kahit before Friday, siguro mga Wednesday, pwede tayo mag-start ng harvest. Yan. So, Nutri-Hydro. Ito kasi, yung araw talagang habol natin ngayon dito. Kung makita nyo, iba, medyo binago natin yung setup kasi nga hinahabol natin yung araw. So, mas okay pag ganyan yung setup niya kaysa sa yung pag ganon. Yan, pwede pa natin ito iurong dito. Pero inaasahan ko, pagdating ng siguro January, itong araw, medyo pumaling na ulit dito. Bumalik na siya ulit dito. Tapos, lalakin yung peso ulit natin dito. Tapos, ganito pa rin siguro ang gagawin nating implementation. Tapos, ayan. So, ang ganda ng tubo doon ng scamander. Talaga pulang-pula kasi nga naiinitan siya. Maganda yung sikat ng araw. Kaya, posible, sa mga ganyan setup, scamander, pwede nating idagdag. Ayun. Medyo nalalantan yung mga basil natin dyan. Pero ang ginagawa naman natin sa basil, nagko-continuous pruning tayo pag sobrang taas na. Para mag-encourage siya na magsanga. Tapos prune ulit. Prune lang ng prune. Tapos yung nangyayari, yung mga excess niyan, ginagawa kong vase sa baba. So kaysa flowers yung nilalagay ko doon, mga basil. Then ginagawa natin siyang tea. Magpapakulo ka lang ng tubig. Tapos lalagay mo siya. Ay, parang ibabawid mo siya dun sa mainit na tubig ng mga 3 minutes. Kasi yun, magkakaroon ka na ng tea. And the same time, ang ginagawa ko, kung gusto ko magkape, yung tea na yun, tinitimplahan ko ng kape, then that's good na. Meron ka ng healthier version ng coffee mo. Yan. So, ito yung mga tanglad pala. Nagbibigay-bigay din akong tanglad sa mga kapitbahay kung gusto nila. Marami akong seedlings. Yan. So, ito hindi ko na harvest, pero bala ko na itong i-harvest. Babaguhin natin yung setup dito. At sana maging okay. Then nisi ko kung may maitatanim tayo dito para lang ma-maximize natin yung space. Pero kung mamarapatin, magkaroon tayo ng budget, pa-convert na natin to. Pa-convert natin yan doon. Para sigurado kahit hapon maiinitan dito. Kasi ito paubos na, ito yung reserve natin ng mga nutrient solution. Pero dahil unti-unti na tayong napapatunayan natin yung weak setup, ito, weak setup to, yan oh. So, ang tubig lang yan hanggang dito lang. Ang abot lang ng net caps natin is hanggang dito lang sa taas. So, meron yung tela na aabot hanggang sa ilalim. So, siya yung sumisip-sip ng nutrient solution, ayun oh. Ayun oh, dito. Yan. Pag yung tela na yan, yung puti na yan, basa. Siya yung nag-aangat ng tubig para maiabot o maibigay dito sa ating mga halaman. Pero ito mapansin mo, may kagat ng ibon. Kagat na naman ng ibon. So, hopefully, medyo napigilan natin yung ibon dito. Sana nga, ganun. Pero yan, nakakita ako ng kagat ng ibon. Tinitingnan naman natin and hopefully, hindi din tayo mapeste. Kasi yun naman yung pinaka-problema natin. Mas mahirap yung peste kaysa sa ibon. Yan. Ito kasi nung nagbunot-bunot ako ng tanglad, medyo ng dumi. Ayan. Yung kangkong, ina-harvest ko for personal consumption na lang muna. Ayusin natin yan. So, ito yung mga natin. Oh. Ito, Thai basil. Yan, taas na. Kailangan natin putulin yan. Yan, Thai basil. Sweet basil, ito, na-prune natin to. Kulang lang to ng tubig. Ayun, ito yung tuyo. Yan. So, isa yun sa nagiging challenge ko dito. Pero kaya naman siguro yan. Gawan lang natin ng setup. So, ito yung mga excess seedlings natin. So, ginamit ko yung mga dati kong setup ng Kratky. At nilagay na lang natin siya dyan sa gilid kasi maliit lang naman yung setup na kailangan niya. Yung nutrient solution palang ginamit dyan sa maliliit na yan is mga reuse nutrient solution. Katulad nun, ito, reuse nutrient solution ang ginamit dito. Tapos, weak setup ang ginawa ko sa dalawang yan. So, naka-weak setup yan. Hopefully, okay naman. Yan. Okay, so, wala naman tayo masyadong kakaibang i-update. Pero nakita nyo mas komportable na silang tumubo. So, naka-setup din tayo ng weak setup na nakita natin na gumagana talaga. So, yun yung makakasolve sa sobra-sobrang nutrient solution na ginagamit natin.
And nagtatry din ulit tayo ng NutriHydro. Tatry natin yung CFF formula nila and kung paano nila ginagawa yun. Ang gamit yata nila dun is either distilled or purified water. Kaya, yon. Based naman sa computation ko, parang pumapatak mga 200 plus lang yung per liter nila pag gagamit ka ng CFF formula nila. Dito naman kay Katanim, parang pumapatak nasa halos ganun din. Tama ba? 5 masa 200 plus din naman yung ano niya, yung nutrient solution niya. So, ito kasi NutriHydro tong dalawang nasa gitna. So, kung ano man maging result, okay lang naman sa akin. Pero, yun. Baka susunod, dadagdagan natin yung NutriHydro in terms of testing natin dito. Parang 50% Kiss, 50% na NutriHydro na mga setup. So, kung meron tayong 6, may 3 box na NutriHydro, may 3 box na Kiss solution. Kasi kakabili ko lang din recently ng Kiss solution. And nabigyan din naman tayo ni Katanim ng panibagong tawag dito. Parang libreng buto na hindi ko lang alam kung anong buto yung nakuha ko. Kasi parang katulad lang din yata siya ng Olmeti. Pero yung nakikita ko dito puro Olmeti. Hindi ko sure kung Limambo or Tourbillon yung nahingi ko nun eh. Pero baka yun, hanapin ko pa. Nandun naman sa ref. Pero ayan, so asikasuhin ko na muna to, didiligan ko muna to. So malamang ang ilagay ko dyan may 1 liter tapos lagay natin ng drip. Yan sa mga 1.5 liters. Para hanggang mamaya. Tapos baka mamayang hapon, diligan ulit natin sila. Then sooner or baka next year or before next year makita nyo to sinasetapan na natin. Inisip ko nga kung ganito ba ang nylon ang gagamitin ko or yung parang net na yun, net talaga yung gagapangan nila. Pero sa ngayon, ito kasi yung na-set up ko. So, ito na muna ang gagamitin ko. Tapos, hindi ko sure kung magagamit ko rin tong drip. Siguro yung drip magagamit natin habang nasa seedling stage sila. Para may tagadilig lang tayo. Pero kahit wala na siguro yun, kakayanin. Pero tingnan ko. Balitaan ko naman kayo kung anong gagawin nating setup. Pero pinakamadali talaga is mag-week setup muna tayo. Ayan, week. Yan, nakita yun na, may tela. Oh. Abot siya hanggang sa ilalim. Yan. Parang siya na yung mag-aangat ng tubig or ng nutrient solution papunta dyan sa ating coco pit. Yung coco pit pala na yan, bala ko rin after umusbong ng pipino natin, lalagyan natin ng hydroton sa paligid para mas matibay siya. Tsaka sabi nila hindi daw masyadong kinakapitan ng lumot yung hydroton, kaya yun yung gagamitin natin. Okay, so that's it. So hopefully magkaroon na tayo ng first harvest natin dito sa ating Jackson 27 na mukhang siguro 1 linggo o 2 linggo pa ang aabutin. And ito naman tuloy-tuloy yung harvest natin dito sa sengel natin, which is based sa napagbentahan ko, itong 2 buto natin is nakabenta na ako 190 pesos. 2 tanim natin naka 190 pesos na tayo. Tapos bukas may asahan pa tayong mga 50 pesos. Kasi 25 pala, 25 isang peraso ang benta ko dito. Yan. So, pwede umabot yan. Siguro bukas mga 100 pesos na naman ulit tayo. So, goods yan. Goods naman kung pinipitas lang natin kumbaga yung pera. Ganun yung nangyayari. So, thank you very much. See you next update, guys. Bye-bye!